Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers at ang kampo na LeBron James ay hindi gaano nagkakasundo. Ang 41-year-old LeBron James na papasok na sa kanyang 24th NBA season ay nais pa rin na magkaroon ng max contract at ito nga ang hinihiling niya sa Lakers. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng Lakers sa ngayon considering na ang priority nga nila ay ang mas bata at patuloy na nag-i-improve Austin Reeves. Well, napag-usapan na nga natin ito na kung overall impact ni LeBron ang pag-uusapan on and off the court, walang duda na deserving siya ng max contract dahil napapaangat niya nga ang kita ng isang team dahil sa pagmahal ng mga ticket prices at mga merchandise. Subalit kung production sa loob ng court ang pag-uusapan ay medyo questionable na ito dahil bagamat nagtatala pa rin nga sa LeBron ng solid stats, hindi na nga niya ito magawa on a nightly basis. Hindi na nga siya yung tulad ng dati na automatic na ang 25 points, 8 rebounds and 8 assists bawat gabi. Ngayon nga ay may mga gabi na kung saan 10 points o 12 points na lamang ang kanyang ginagawa. Isa pa ay hindi na din talaga tugma ang edad ni Luka Doncic para sa LeBron pa ang kanyang maging number 2 star. Dahil kung bibigyan ng Lakers ng max contract sa LeBron ay wala na silang pwedeng ibigay ng max contract para kay Austin Reeves o kung sino pa man na mas tugma ang edad kay Luka Doncic moving forward. Hindi yung tulad ni LeBron na expected lang din naman na umalis sa team o mag-retire within the next 2 or 3 years. Kayo ba mga kaibigan, kung kayo ba ang Lakers ay bibigyan nyo pa din si LeBron ng max contract? Habang bad news naman para sa mga fans ng San Antonio Spurs dahil bagamat gagawin sa kanilang home court ang Game 5, tila ba ay maglalaro pa din sila sa home court ng Knicks dahil nilabas na nga ang mga tickets para dito at 50% na mga bumili ay galing pa sa New York o New Jersey at inaasahan nga ng mga fan ito ng New York Knicks. Handa ngang lumipad ang mga fans ng Knicks patungo sa San Antonio, Texas dahil di hamak na mas mura ang ticket dito kumpara sa mga game na ginagawa sa home court ng Knicks sa Madison Square Garden. Bukod dyan ay may pagkakataon nga ang Knicks na magkampiyon mga kaibigan kapag nanalo sila bukas, kaya naman ang kanilang mga diehard fans ay nais maging bahagi ng game na ito kung sakali. Mahigit 5 dekada nga ang kanilang hinintay dito. Kaya naman ang mga diehard Knicks fans ay handang maglabas ng libo-libong dolyar at bumiyahe ng malayo. Sa ngayon ay kumpiyansa nga ang Knicks sa kaya nilang tapusin ang series na ito matapos sa manalo ng 2 laro sa home court ng Spurs, subalit alam din nila na hindi ito magiging madali. Dahil sa lahat nga ng 4 games ng NBA Finals ay palaging nalulubog ang Knicks sa double-digit lead sa first half bago ito makagawa ng comeback at manalo ng 3 beses. Bagamat nagwawagi nga ang Knicks ay kailangan pa din nilang pagbutihin ang kanilang mga simula upang hindi na nila kailanganin pang gumawa ng comeback. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tatapusin na ng Knicks ang series na ito sa Game 5 o aabot pa din ito sa Game 6 o Game 7?